Ang istoryang ito ay ibinahagi sa akin ng aking tita. Itago na lang natin sa pangalang Yeng. Mula pagkabata ay madalas na siyang pakitaan ng mga ligaw na kaluluwa. Sa sobrang dalas ay nakasanayan na niya ito. Hindi na rin siya natatakot dahil para sa kanya ay mas malakas ang pagdadasal at pananampalataya. 7 taong gulang pa lamang siya nang unang beses siyang makakita ng kakaibang nilalang. Abala silang magpipinsan sa paglalaro sa labas ng kanilang bahay nang tawagin sila ng kanilang lola. Walang kuryente noon sa kanilang probinsya kaya madilim at tanging kandila lang nagbibigay liwanag sa kanilang bahay. Nang nasa loob na silang ng bahay ay may nakita siyang malaking lalaki na nakatayo sa harapan ng kanilang pintuan. Sinabi niya yun sa kanilang lola at itinuro pa niya eksaktong kinatatayuan ng lalaki. Habang itinuturo niya yun ay nandun pa rin ang lalaki pero hindi niya ito makilala. Tiningnan ng kanilang lolang tinutukoy ng tita Yeng, ngunit wala itong nakita kaya pinagalitan siya ng kanilang lola at sinabing huwag na siyang gagawa ng kung ano-anong kwento. Pero nakikita pa rin niya ang lalaki at pinagpipilitan niya yun sa kanilang lola. Para patunayan sa lahat, ay nilapitan niya ito para alamin kung sino yung lalaki. Pero nung malapit na siya sa pinto, ay biglang lumakas ang hangin at dumilim. Namatay ang kandila. Nagtilian ang magpipinsan at nagsimula na silang mag-iyakan. Nagulat siya nang biglang may humila sa kanya. Pero nung nakita niya kung sino ito, ay nakahinga siya ng maluwag dahil ang lola lang pala niya yun. Sinabihan siya nitong huwag lalayo sa ibang mga pinsan. Nagdasal ang kanilang lola habang nagsisindi ng kandila. Tinignan niyang muli ang lalaki nang masindihan na ng kanyang lola ang kandila. Ngunit wala na ito. Kahit na nagdalaga at nakapag-asawa na siya ay madalas pa rin siyang nakakakita ng mga espiritu. Ngunit kadalasan ay dinededma na lang niya mga ito. Pero may isang pangyayari na hindi niya nagawang ipagsawalang bahala. Nangyari iyon dito sa Marikina. Nangupahan ng tita ko kasama ang kanyang ex-husband sa isang apartment. Wala pa silang 3 buwan ay umalis na sila sa apartment na iyon dahil madalas silang ginagambala ng mga kaluluwang kasama nila sa apartment na iyon. Ngunit bago sila umalis ay maraming kababalaghan ang nangyari roon. Isang beses ay naiwan siyang mag-isa sa apartment. Nakaidlip siya habang hinihintay yung ex-husband niya galing sa trabaho. Nagising siya dahil may naramdaman siyang tumabi sa kanya habang nakahiga sa kama. Akala niya yung ex-husband niya ito, pero pagtingin niya ay wala namang ibang tao sa kwarto. Bumaba na lang siya sa sala para doon maghintay. May pagkakataon din na kahit walang tao sa taas, ay may naririnig siyang yabag ng mga paa. Madalas din na may kumakatok sa kanilang kwarto kapag madaling araw. Lahat ng iyon ay pinagwalang bahala lang ng tita. Ngunit kahit mga bisita ni na tita ay hindi pinatawad ng espiritu. Isang araw bumisita sa dating tinitirhan ni na tita ang kanyang mga kaibigan. Itago na lang natin sila sa pangalang Ate Lolit, Manang Sita at Jenna. Katanghalian nang dumating sila sa apartment ni na tita at mga bandang 2:00 ng hapon ang napagkasunduan nilang maglaro ng tong-its. Habang naglalaro ay nakaramdam ng tawag ng kalikasan si Manang Sita kung kaya't nagpaalam muna ito saglit na gagamit ng CR. Nang papunta na si Manang Sita sa CR, may nakita siyang lalaki na pumasok sa banyo. Inakala niya nang pumasok ay ang ex-husband ni tita, kaya hinintay niya muna itong lumabas ng banyo. Ngunit lingid sa kalaman nilang lahat, ay lumabas ang ex-husband ni tita para bumili ng merienda. Pagkalipas ang ilang minuto, hindi pa rin lumabas ang lalaki mula sa banyo. 10 minuto na rin naghihintay si na tita kay Manang Sita, kaya't sinundan na ito ni tita yung sa banyo. Nagulat siya ng malat na niyang hindi pa rin nakakapagbanyo si Manang Sita gayong kanina pa ito nagpaalam sa kanila. O anong ginagawa mo dyan? Nakala ko ba gagamit ka ng CR? Tanong ni tita yung kay Manang Sita. Oo nga, kaso hinihintay ko pang lumabas ang asawa mo. Sagot naman ni Manang Sita. Nakaramdam ng hiya si tita dahil nga bisita niya si Manang Sita at ayaw nitong pinaghihintay. Diyan, kanina ka pa ba dyan? Naghihintay si Manang Sita dito sa labas. Makikigamit lang ng banyo. Sigaw ni tita sa ex-husband niya. Pero walang sumasagot mula sa loob. Kinatok ito ni tita ngunit wala pa rin sumasagot mula rito. Sigurado ho ba kayong nandyan si Jan sa loob? Nagtatakang tanong ni tita. Kay Manang, oo nakita ko siyang pumasok. Sigurado ako. Saan ni Manang Sita? Diyan nakakahiya naman kay Manang. Kanina pa siya naghihintay dito. Pangulit pa ni tita. Sino ang tinatawag niyo sa loob ng banyo? Nilingon nila nagsalita mula sa kanilang likuran at laking gulat ni Manang Sita nang makita niya. Ex-husband ni tita. May dala itong soft drinks at tinapay. Pawis na pawis pa ito dahil sa sobrang init sa labas. O akala ko ba pumasok siya sa loob? Kayo talaga Manang, niloloko niyo naman ako eh. Natatawang sabi ni tita. Sigurado ako. Nakita ko talagang pumasok siya sa loob. Kit pa ni Manang Sita. Tinatakot niyo naman ako Manang eh.
Baka minumulto ka lang ng asawa mo at hindi si Jan ang nakita mo. Pagbibiro pa ni tita. Biniro niya ng biniro si Manang para hindi ito matakot sa apartment nila. Kahit alam niya kung ano ang totoong nangyari ng mga oras na yun. Nag-CR na si Manang, sita at inihanda naman ni tita ang merienda nila para sa mga bisita. Umalis-ulis ang ex-husband ni tita pagkatapos bumili ng merienda. Habang naglalaro ay nagkukwentuhan at nagtatawanan silang magkakaibigan hanggang sa mga chismis tungkol sa kanilang dating nitirahan ang napag-usapan. Napuno ng tawanan ng apartment na yun. Natigil lang iyon nang biglang may kumalabog sa itas. Nagkatinginan silang magkakaibigan dahil sa sobrang lakas ng tunog nito. Para bang may natumba na isang napakalaking bagay doon. Nasundan pa yun ng malalakas na yabag na parang nagdadabog. Ano yun, Mari? Nasa taas ba si pare? Di ba umalis siya? Tanong ni Jess na kay Tita Yen. Hindi ko rin alam. Teka, pupuntahan ko at baka may pusa lang. Sagot niya rito. Nang hahakbang na si Tita paakyat ay biglang may nalaglag na tasa mula sa pangalawang palagapag. Napatili si Jenna dahil muntik nang tamaan ng si Ate Lolit sa ulo. Hindi na tumuloy si Tita sa taas para tanungin si Ate Lolit kung okay lang ba ito. Mukhang nabigla si Ate Lolit sa nangyari dahil kitang-kitang pamumutla niya. Nasundan pa ito ng malaglag naman ng isang base at tila sadyang inihagis ito. Pero ang ipinagtataka nila ay kung sino ang naghahagis nito kung wala namang tao sa itas. Nabasag ang base at talsikan ng mga parte nito sa paligid. Sakto naman na malapit sa kinauupan ni Jenna na laglag ang base kaya't natalsikan ng mga bubuo ang paa niya at nasugatan ito. Nang makita ni Jenna na dumudugo ang binti niya ay mapamura ito at napasigaw. Nagalit si Tita Yang sa kanyang nakita. Hindi na tama ang pangugulo ng mga espiritu sa apartment na yun. Sumusobra na sila sa limitasyon dahil nananakit na sila. Kahit na kinakabahan ay naglaklaos loob si Tita Yang na akyatin at alamin kung ano ang nangyayari sa itaas. Nagpasama siya sa mga kaibigan ngunit tumanggi sina Ate Lolit at Chen dahil pareho silang natatakot. Naiiyak na si Ate Lolit dala ng takot na nararamdaman. Ano bang demonyo ang may gawa nito? Diyos ko patawarin. Sambit ni Ate Lolit na naiiyak na. Si Manang Sita lang ang sumama kay Tita na umakyat sa itaas. Nang makarating sila sa kwarto ay biglang nawala. Ang ingay na kanilang narinig, pero kitang-kita ang gulo sa loob nito. Bumagsak ang aparador nila at nabasag din ang mga base pati ang kanilang lampshade. Parang halos lahat ng gamit na naipon nila ay sinira ng kung sino mang nagwawala rito sa itaas kanina. Hinanap agad ni Tita ang kanyang rosaryo na pagmamayari niya simula nang siya ay magdalaga. Hinalungkat niya ang kanyang mga gamit ngunit hindi niya ito makita. Maya-may may napansin si Manang Sita sa lapag. Ang rosaryo ni Tita, sira na ito. Nanlumo si Tita sa nakita niya. Nagsisigaw siya sa sobrang galit. Ano bang gusto niyo? Nakikisama ako sa inyo nang maayos tapos ito ang igaganti niyo sa akin. Bulyaw sa hangin ni Tita at tuloy na siyang napaiyak. Hinawakan siya ni Manang at pinatahan. Pero mura pa rin ang mura si Tita. Hindi siya maawat ni Manang Sita. Ngayon kayo magparamdam, mga demonyo kayo. Nakikita na nga lang kayo rito, kayo pa ang may ganang manggulo. Sigaw ni Tita. Nagunat na lang si Tita nang sakalin siya ni Manang. Tinignan niya ito sa mata at nakita niyang galit na galit ito. Manang, anong ginagawa ninyo? Hindi makahingang tagon ni Tita. Biglang nahimasmasan si Manang at binitiwan siya nito. Nagulat din ito sa ginawa niya kay Tita. Hingi siya ng hingi ng sorry dahil kahit siya hindi maipaliwanag kung ano ang nangyari. Nakita lang niya ang sarili na sinasakalang kaibigan. Bumaba na sila pagkatapos nun. Pagbaba nila ay kinuwento nila ang nangyari sa taas at ipinatawag ni Tita ang may-ari ng apartment na yun. Nagtataka naman ang may-ari ng apartment dahil wala naman daw silang narinig na ingay mula sa apartment. Katabi lang kasi ng apartment ang bahay nila. Habang nag-uusap ay doon nalaman ni Tita na hindi talaga sila ang may-ari ng apartment na tinitirahan nila. Ibinenta lang sa kanila ang property na iyon. Ang may-ari nun ay mag-asawang OFW. Doon dati nakatira ang mag-asawa. May isa silang anak na naninirahan na ngayon sa Amerika. Ayon sa kwento ng bagong may-ari ng apartment, ay nagpakamatay raw ang lalaki sa bahay na iyon. Pero bago magpakamatay na siraan muna ng bait ang lalaki dahil iniwan siya ng kanyang asawa at sumama sa ibang lalaki. Nauna raw na nag-abroad yung lalaki kaysa rin sa babae. Noong nagtatrabaho ang lalaki sa Saudi, ay naipundar niya ang bahay na iyon para sa kanyang asawa. Nagkaroon sila ng anak at napagdesisyonan ng lalaki na hindi na bumalik sa Saudi para magtrabaho. Ginamit nila ang kaunting perang naipon sa maliit na negosyo. Noong umpisa ay maganda ang takbo ng kanilang negosyo, ngunit kalaunin ay nalugi rin ito. Daw na nagpasya yung babae na magtrabaho sa ibang bansa. Pumayag naman ang lalaki dahil mas malaki ang offer sa kanyang asawa kaysa sa kikitain niya sa Saudi. Halos doble ito. Pagkalipas lang ng 2 taon ay lumaki na ang bahay na naipundar nila. Naging 2 palapag na ito. Noong umpisa ay maayos ang pagsasama nila. Ngunit habang tumatagal ay padalang ang pagtawag ng babae sa kanyang mag-ama.
hanggang sa tuluyan na itong hindi nagparamdam sa kanila. Hanggang sa magkolehiyo ang kanilang anak ay wala pa rin silang balita sa babae. Umaasa pa rin yung lalaki na babalikan siya ng kanyang asawa. Isinanla niya sa bangko yung bahay para sa pag-aaral ng kanyang anak, pero hindi sila nakabayad. Hanggang sa mabaon sila sa utang, dito na nagsimulang masiraan ang baitang lalaki. Madalas itong nakikitang nagsasalita kahit walang kausap. Hanggang sa pinalis na sila sa bahay para makabayad ng utang. Pero nagmatigas ang lalaki at hindi raw siya aalis doon dahil hindi pa raw umuwi ang kanyang asawa. Pinilit siya ng kanyang anak pero ayaw talaga nitong sumama. Noong araw na iniimbargo na ng bangko ang bahay nila ay hindi lumalabas ang lalaki. Nagmamakaawa na sa kanyang anak para lang lumabas siya sa kwarto pero nagmamatigas ito. Nagwawala raw ito at sinisira ang mga gamit. Hindi niyo makukuha ang bahay ko. Paulit-ulit na sigaw ng lalaki. Akin itong bahay na ito. Sa amin ito ng asawa ko. Babalik siya. Makikita ninyo. Babalik siya. Dagdag pa nito. Hanggang sa makakarinig na lang sila ng isang putok ng baril. Nagbaril sa sarili ang lalaki habang hawak-hawak ang litrato ng kanyang asawa. Naliwanagan si tita sa kanyang narinig. Marahil ay nagalit ang lalaki nang sabihin niyang nakikitira lang ang espiritu sa apartment na inuupahan nila. Kaya ginamit nito ang katawan ni Manang para saktan siya. Nang dumating ang ex-husband ni tita ay kinuwento nila ang pangyayari. Nagdesisyon sila na lumipat na lang ng ibang mauupahan at magsimulang muli. Naintindihan naman sila ng may-ari ng apartment at tinulungan pa silang maghanap ng bagong mauupahan. Pinabasbasan din nilang bahay para matahimik na ang espiritu ng lalaki.